Kasi ang kasama sa meeting, ako, Edo, Biancy, Kapitan at yung sekretary. Si Edo ang pinatulpo nyo, di tapos na sana ang problema nindo. Ako pinatulpo nyo ay. Kung si Edo sana pinatulpo nyo, di sana tapos na ang usapan ninyo. Di sana wala nang ganito. Na baranggayan. Ha? Sa part 2 po ng rapid tulpo, humingi na ako ng 2 times na pasensya, sila wala din. Ibig sabihin po, ayaw pa nilang itapusin. So ako naman, siyempre, tuloy-tuloy lang po at tayo. Ngayon, Biyernes, si Biancy po ang ating pong pinaano sa barangay para magharap. Ngayon, para handa si Biancy sa mga tanong ko, para huwag naman siya mabigla. Ang tanong ko lang naman doon, bakit umabot ng 2 years ang EDSI? bago niya nalaman si Ido manyak. Yun ang tanong ko doon eh. Ba't umabot ng 2 years ang EDSI? Tapos saka mo nalaman na si Ido pala'y manyak. Mahirap sagutin yon. Sagutin niyo raw po. Sagutin niyo raw po. Ba't mo nasabing manyak si Ido? Umabot ng 2 years. Mabigat na tanong yon. Napanood natin yung live ni Papa Bal, maghaharap na ang EDSI sa barangay sa darating na Biyernes. Bukas na yun. So marami ang nag-aabang. Marami ang nag-iisip kung dito na ba matatapos at mabibigyan ng linaw ang lahat. Kasi sabi ni Kuya Bal, nung sila po ay nagharap sa tulpo, siya ay humingi na rin ng sorry, no? Humingi na ng dispensa. Subalit wala tayong narinig na ganoong kaparehong gesture sa parte ng pamilya nila Biancy. So ang paghaharap ngayon ay gagawin na sa barangay. Dito natin makikita kung dito na ba matutuldukan yung mga issue. Bibigyan ng linaw yung mga hindi nabigyan ng linaw doon po sa tulfo. Sapagkat sa totoo lang, yung reklamo na inihain doon po sa tulfo ay medyo mababaw. Mababaw in a sense na mas malaki pa yung damage sa pagpapatulpo kesa dun sa hustisya na gusto nilang makuha na dapat sana noon ay sa barangay na sana inayos pa. And here we go again. Dito rin naman pala tayo babagsak sa barangay. Ang sabi ni Kuya Bal, tatanungin niya raw si Biancy regarding dun sa pag-aakusa ni Biancy dito kay Kalingap Edo na ito daw ay manyak. So saan parte daw manyak? Kailan? At sa loob ng 2 taon na sila po ay sumasalang sa EDSI, sa kanila pong teleserye, bakit ngayon lang daw? Yun ang katanungan na sasabihin ni Kuya Bal na bibigyan ng linaw doon po sa barangay para sa kanila pong paghaharap-harap sa darating na bukas, Biyernes. Ngayon naman, speaking of Biyernes, malamang yung iba na mga anti-kalingap dyan, Biyernes Santo na rin po ang pagmumuka pagdating sa usapin na ito. Sapagkat they are expecting na mapapahiya talaga ang kalingap dito. And meron din tayong mga nababasa na sasabihin sa atin, na itatanong sa atin, o Direk, yan na naman ang masasabi mo sa pangmamanyak at pagdadala doon sa dilim ni Kalingap Edo kay Biancy. Sabi nga natin, kung may kasalanan talaga, dapat patunayan, dapat may ebidensya. Sabi nga nila Pulang Uod ilang beses na raw yan, hindi lamang 3, 4, marami pa raw. So kung sinasabi ni Kuya Bal, na sa loob ng 2 taon na may EDSI, may ere, bakit ngayon lang nagreklamo itong si Biancy? At ang akin naman, katanungan dito, kung si Biancy ay dinala pala ni Kalingap Edo ng maraming beses sa dilim, bakit ngayon lang din siya nagsalita? 1 beses, 2 beses, 3 beses, 4 na beses, 5 beses, ang dami na palang beses. Bakit pala ngayon lang? Ano yun? Pagtanaw ng utang na loob? Kasi pinag-usapan natin dito, yung dignidad. Kahit sabihin na natin na mayroon kang utang na loob dyan, pag mali, mali. Ngayon, ang kailangan mo na lang gawin dyan, patunayan kung ano yung mali na sinasabi mo, kung ano yung pang-aabuso na sinasabi mo, kung ano yung pangmamanyak na sinasabi mo. Kasi sinasabi din ng pangkat nila na mayroon daw CCTV,
na mayroon daw ni-report ang barangay sa pulis. So nakarating na pala dyan, ibig sabihin, lehitimo yan. Lehitimo. Kung lehitimo yan, saang parte ng sinasabi nating maraming beses na ulit yung pagdadala kay Beyonce sa madilim na lugar ni Edo at dun siya minanyak? Saang parte? Sa pangalawa ba? Sa pangatlo ba na nakuha na ng video at nai-report? Kasi kung sa pangatlo yan, bakit naulit pa ng pang-apat kung meron naman palang report na nangyari sa kapulisan? Bakit may pang-apat pa? O may pang-lima pa? So anong nangyari dun sa reklamo? Anong ginawa ng mga pulis? O sabihin na natin na ito ay nasa pang-5 o pang-6. Ibig sabihin din yan, marami ng beses na nangyari. Pero anong ginawa ni Beyonce? Hindi naman sa sinasabi ko na hindi na nagdadoubt tayo. Kumbaga, binibigyan lamang natin ng linaw sapagkat ito pong reklamo na ito ay lumabas lamang nung magkaroon na po ng mga issue. Subalit nung wala pang mga issue, wala rin pong ganyang mga senaryo. Sabi ko nga, hindi sa directly na sinasabi kung totoo o hindi, kailangan pa rin namang patunayan yan. At kung may pagkakamali talaga, kung mayroong pang-abuso, dapat na managot kung sino ang may kasalanan. And I believe hindi naman ito tolerate yan nila Kuya Bal kung mapapatunayan. Pero ang mga katanungan dito, nabigyan dapat ng linaw kasi para din naman ito kay Beyonce na kailangan talagang yung kanyang mga statement, yung kanyang mga sinasabi ay titindig sa barangay sa mas mataas pang level ng pagsisiyasa. Bakit umabot ng 4, ng 5 o kung ilan pa yan? Pang ilan yung sinasabi niyong nakuhanan ng video at na-report ng barangay sa kapulisan? Kasi kung papatak yan ng pangatlo o pang-4, bakit naulit pa ulit? Yun ang katanungan dyan. So ngayon, yan ang mga dapat na mabinyang linaw at masagot mismo ni Beyonce sa kanilang paghaharap ni Kalingap Edo sa barangay sa darating na Biyernes at marami pang iba. Sana dito na matuldukan at mabigyan ng linaw ang lahat sa bawat panig. Kasi nga, gusto na natin matapos ito kahit papaano, no? Ay ayaw naman na siguro matapos pa nila nanay o nila Beyonce. Ang issue na ito, si Kayla Kuya Bal ay nagtaas na ng bandera, ng puting bandera. No? Samantalang sila, wala rin naman tayo naririnig na nakaparehong gesture na ginawa ni Kuya Bal ng paghingi ng pasensya. Nabanggit din niya ni Kalinga Prab na he is expecting na ganun din ang gagawin ng side nila Beyonce. Pero hindi naman sa nire-require, kumbaga, he is expecting para lang matapos na. Pero hindi po nangyari. Ang sabi nga ni Kalinga Prab, baka daw nakalimutan lang. At ang nangyari, patuloy pa rin yung pagpo-post at mga komento. So hindi talaga matatapos yan ngayon. At dito natin malalaman bukas sa barangay kung saan hahantok ang kanilang paghaharap. Malalaman po natin lahat yan. Alright? So abangan lamang natin ang mga katanungan na ito na dapat maitanong bukas. Kung si Edo ay manyak, ba't ngayon mo lang nalaman 2 years na kayong mag-love team?